My beloved, Boss Mike, Cervera. Mark Villar naman, na nabuking din sa bilyon-bilyon, mga kababayan. Bilyon-bilyon. Oh. 8 bilyong piso. Nako, 18, mga kababayan, hindi lang ho yan. Oh, alamin natin, Mark Villar. Booking din, mga kababayan, sa ang grabe itong mga natin, mga kababayan ko, lingkod bayan, Panahon nito ni Digong, mga kababayan, Grabe, ang tindi. Sobra. Oo, sobra ang korupsyon, mga kababayan, ha? Eto na. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Grabe, no? Tahimik pero matinik. Sabi nga ni James Gillian, punta na kayo sa park at tennis court. Doon na nga kayo, maglaro kayo. Mga kababayan ko, grabe, no? Daming magnanakaw. Paano mababawi ang pera? We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para... Alam nyo, parang ang babait ng mga itsura, no? Mga kababayan ko, yung mga naninilbihan sa ating bayan, yung pong mga lingkod bayan, mga kababayan, tulad netong sila Mark Villar, mga kababayan ko, pag tinignan nyo mga itsura, kala mo hindi makabasag pinggan. Pero grabe, no? Pagdating sa pera, mga kababayan, ewan ko, kung saan pa nila dadalhin yan, sa sobrang dami, sa sobrang kakapal na mga kababayan, ang perang meron sila, tuloy-tuloy pa rin. Para bang walang katapusan, hanggat may nakikita hong pera, hindi ho natitigil. Hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control project. Lax ng patingnan 80% lupa plus 15% semento plus 5% bakal equals pera, mga kababayan ko. Yaan, Tingnan nyo, 80% lupa. Plus 15% semento, plus 5% bakal, equals pera na, mga kababayan. Antindi. At pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte. Buong-buo yun, mga kababayan. Walang nakasingit dyan kay Mark Villar. Buong-buo yun na naging DPWH Secretary itong si Mark Villar, mga kababayan. Wala ngang kabusugan. Sabi nga ni Jane Wanson, nako, ewan ko ba? Sobra antitindi. Arnold Lopez, Heidi Pantino. Grabe, no? Grace Pablo, no? Ayan, ayaw marinig ng mga DDAs, mabanggit. Past administration, alam mo na. 'Di ba, Zer, buti, hindi, nanalong Kong, ewan ko ba? 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Siya rin ho, mga kababayan, Siya rin ho ang mga nag-appoint netong mga BCG Boys, BGC Boys, na mga nagsusugal sa casino, mga kababayan ng pinapatalo, milyon-bilyon, mga kababayan, milyon-milyon ang pinapatalo araw-araw. Na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Grabe, no? Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas, isang kilalang baluarte ng mga Villar, ay pagmamayari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Grabe, kita nyo, conflict of interest na naman ito. Biruin nyo yung contractor, number 1 contractor sa Las Piñas, mga kababayan, ay kamag-anak mismo ni Mark Villar. Grabe, sa kanila na lang napupunta talaga lahat ng proyekto. Tindi, no? Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa national... Grabe, yung kontratang nakuha nila, mga kababayan, eto pa lang yan, 4 na bilyong mahigit.
4 na bilyong mahigit ang nakuha ng kamag-anak mismo ni Mark Villar. Oh, kita nyo, ito ay noon po na siya ay nanunungkulan bilang DPWH Secretary, mga kababayan ko. National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. Grabe. 84 out of 89 2016 hanggang ngayon nakakakuha pa rin. projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas. Matatagpuan sa Las Piñas 84, mga kababayan, na proyekto, malalaki. Mega project ho ito. Hindi ho ito yung nagkakahalaga ng 1 milyon, 2 milyon lang, Hindi ho, mga kababayan. Kung hindi nagkakahalaga po ito ng bilyon, bilyon. Na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Kita nyo, mga kababayan ko, ang proyekto na nakuha naman sa Las Piñas ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 4 na bilyon uli. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 20... Calabarzon, mga kababayan, Cavite, Laguna, Quezon, ano pa, mga kababayan ko? Yan. 25, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Nako po. Yan ay sa kabila ng Grabe. hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite. Nako, iba't ibang bayan ng Cavite, mga kababayan ko. Alam nyo na, nandiyan yung kanilang mga maluluwag na lupain, na binili ng piso-piso. Ngayon ho, ang halaga ay grabe na. Grabe na ho ang presyo. Na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Yan! Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Carlo Aguilar, kamag-anak din nila, mga kababayan. Natalo siya sa nakaraang halalan. Matapos kalabanin sa pagka-mayor, ang pinsan din itong si April Aguilar. Kita nyo, sila na lang, magpipinsan, naglalabanan pala dyan. Kahit sino pala manalo, abay kanila pa rin. Tumakbo si Carlos sa ilalim ng Villar Matriarch at may congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga Isa rin, talunan ho yung si Villar. Cynthia Villar, talunan din. Matanda na, kita nyo naman. Uugod-ugod na ho, mga kababayan Talagang mataray pa rin, basta lupa ho ang pinag-uusapan. Para po bang, mga kababayan, mahalaga kay Cynthia Villar yung lupa, mga kababayan? alap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Paiba-iba, mga kababayan, Ilagan, at etong mga Aguilar, isang sinapupunan lang daw ho, mga kababayan, ang pinanggalingan. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. So magkakamag-anak nga ho, isang sinapupunan lang ang pinanggalingan ng mga yan. Ilagan, Villar, at etong isa pa, mga kababayan, ay isang sinapupunan lang ang pinanggalingan. Sige, tuloy. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan. At maraming kontratang nakuha dito. Grabe, mga kababayan, maraming nakuhang kontrata. Sila na lang ho talaga, mga kababayan, ang kumikita. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit itong mga gahaman na ito ay patuloy ang pagyaman nila. Abay, legal ho ang pagnanakaw sa gobyerno konting mekos-mekos lang, mga kababayan Konting gawa-gawa na dokumento para maging legal, mga kababayan, yung pagnanakaw nila. Ayan, mga kababayan ko. Grabe, Kaya wag na ho kayong magtaka. Sabi ko nga, naka-live na ako. Naka-like na. Thank you naman sa mga naka-like. Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Kita nyo, mga kababayan ko, nung panahon talaga ni Villar, ni Mark Villar, mga kababayan, ay talagang tumiba-tiba sila ng husto. Itong pamilya nila, itong Ilagan, Aguilar at Villar, mga kababayan,
tumiba-tiba ng husto, mga kababayan. I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Grabe, Ayon no? sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Grabe, mga kababayan, ang daming pera. Oo. Yung para bang ang milyon sa kanila, barya. Samantalang sa atin, mga kababayan, yung barya natin, mga kababayan, yung tagpipiso eh. Pero sa kanila, mga kababayan, yung barya sa kanila, yaan, milyon-milyong halaga. Oo. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Yan, mga kababayan, laging may ka-joint venture yung mga yan, di po ba? Tulad ng mga napabalita na doon sa Davao, joint venture din ang pag-aaring kumpanya ho ni Bongo ng mga Diskaya. Di po ba? Kaya nga ho, mga kababayan, kayo magtataka dito sa mga Diskaya eh. Ang dami nilang mga kakilala na mga politiko at mga nakakasama sa mga kontrata ng mga proyekto. Kita nyo, pati ho mga bilyar, pati ho mga, yan, sila Bongo, at marami pang iba, mga kababayan. Pati nga ho, kita nyo, si Magalong, abay nakakatransaksyon ng mga Diskaya, Kaya ho, ibang level ho itong mga Diskaya eh. Oo. Ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At ikalawa naman, ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Loida Dumali. Nakakita ang aming team ng 2 kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang 2 kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Grabe, no? Siyempre, mapapaboran talaga yan. Ano ba naman yon, Insan? Di ba? Insan, ano ba naman yon? Alangan naman, nawala, Sabi ni Aichang, mga kababayan, mag-like na ho kayo, Mag-like na ho kayo, wala pa siya kalahati. Sige. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kita nyo, doon lang umikot, mga kababayan, ng mga proyekto. Doon lang po sa bayan ng Las Piñas at Cavite umikot yung pong proyekto ng magkakamag-anak na bilyar. At etong Ilagan at etong isa pa na apelyido nila. Etong ano ba yun? Yun. Ilagan, Bilyar at saka ano na yung isa? Mga kababayan na apelyido nila. Yun, umikot lang sa kanila eh. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Aguilar, yan. Sa Cavite. Yan, yung Aguilar, Grabe, Ilagan, Aguilar at saka Bilyar. Magkakatunog lahat, mga kababayan. Magkakatunog. Umikot-ikot lang. Nagmekos-mekos lang yung mga proyekto sa kanila. 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014 nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Mga kababayan, tindi, Itong mga contractor talaga, sarap, Siguro namali yata tayo ng ng kinuhang propesyon, Dapat nag-engineer na lang tayo. O kaya naging kontratista na lang, Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi, makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Grabe. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus
para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Nako! Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress. Pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayon DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Nako! DSWD Undersecretary. Kita nyo, ano ba, ba't ba nagsisiksikan ho itong mga ito sa gobyerno? Ano pa ho ang kakailanganin ng asawa ni Mark Villar sa gobyerno, mga kababayan? At nandiyan pa ho bilang undersecretary sa DSWD, mga kababayan. Isipin nyo maigi. Ano pa ho, sandamakmak na ho yung pera ng pamilya nila. Hindi ba dapat, mga kababayan, ito'y naninilbihan sa kanilang kumpanya para mas maigi na makita at matutukang husto? Pero mga kababayan ko, ito nagsisiksikan lahat sa gobyerno. O, kita nyo? Tindi, no, mga kababayan? Tindi talaga. Kapatid News. Parang mas madali yatang magnakaw kaysa maghanap buhay, ano? Sa mga politiko, mas madali talaga ang magnakaw kaysa magtrabaho. Emily na si Michael Aglipay naman ang bumalili bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos. Grabe, mga kababayan, halos 10 billion. Oo, round off nyo na. 10 billion po, mga kababayan, na kontrata. Ang nai-award sa kani-kanila lang mismo. Ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula kamag-anak ho ni Villar mismo. Kulang-kulang 10 billion, mga kababayan. Grabe, tindi, no? 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. Grabe, no, mga kababayan, no? Tindi, no? Sarap. Mga kababayan, sarap ng mga buhay nito. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kita nyo, no? Pataas ng pataas, yung nakukuhang kontrata. Doon lang ho, mga kababayan, sa 390 million. Kung kumita ka doon ng malinis na 30%, mga kababayan, magkano na yon? Ngayon dito sa 2 billion mahigit, 2 billion, 2.5 billion mahigit, kulang-kulang. Mga kababayan, magkano ho? Ang 30%, sabihin nyo na, pinakamababa, 25% na lang. Nako, Diyos ko po, daming pera niyan, mga kababayan. Hindi na nila mauubos yan. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos. Grabe, no? 18.5 billion pesos. Mga kababayan, ang nakuhang kontrata mula nang naupo si Mark Villar bilang DPWH Secretary ng kanyang pamilya, mga kababayan, na minekos-mekos lang nila. So ngayon, saan kayo dyan? Kita nyo? Nagkakabukingan na ho, mga kababayan, sa mga samut-saring mga malalaking kontrata na pinagkakitaan nila ng grabe. Hindi na mauubos kahit sa kabilang buhay pa. Kahit sa kabilang buhay pa, mga kababayan, hindi na nila mauubos yung mga kwarta na mga kinita nila sa pamamagitan ng pandaraya sa gobyerno. Nako! So ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? At ako'y mag-aayos na dahil tayo ngayon ng host sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, abangan nyo kami sa Radyo Pilipinas mamaya ho, alas 5 at mag-aayos na po ang inyong lingkod. Kaya magpapaalam na po ako. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.